So, purihin ang Diyos at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na magbahagi ng kanyang salita. Actually po ay this is my second time pa lang mag-speak mula nung March na may nangyari sa amin, sa family, sa akin. This is only my second time ulit na mag-speak. Talagang hindi ko pa kinaya noong mga nakaraang linggo. But praise God, salamat ng marami sa Panginoon dahil siya naman ang nagbibigay ng kalakasan at siya naman talaga ang nagbibigay din naman ng kapahingahan. At wala tayong ibang masasabi kundi salamat sa anumang nangyayari, maganda man, hindi maganda, hindi pleasant, but thank God in everything. So, ang ating pong teksto ngayong gabi ay sa awit at saktong-sakto po ito. Ganon din yung aking tema last Sunday about gratitude, about thankfulness. Sa Psalm 100, basahin po natin, this is only 5 verses. At ang ating pong pag-uusapan, pagbubulay-bulayan, pag-aaralan ngayong gabi is about biblical gratitude. So, open your Bible with me at babasahin ko na lamang po Psalm 100 verse 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakakita sa amin, Panginoon, kahit kami ay hiwa-hiwalay ngayong gabi, pinagkaisa mo kami, Panginoon, sa platform na ito. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon. We surrender to your goodness. We surrender to your powerful, because you are powerful, we surrender to you everything, Lord. At kami ay nagtitiwala na sasamahan kami at tuturuan. Pare-parehos kami, Panginoon, at tuturuan ng iyong banal na spirito sa gabing ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, hindi man namin sinasadya o nasadya namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Maging sa mga bagay na dapat namin ginawa pero hindi namin nagawa, patawarin mo kami, O God. Linisin mo ang aming mga puso at hinihiling namin sa kapangyarihan ng banal na Spirit na walang maging hadlang sa gabing ito sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. At nawa, lahat kami ay mapalakas ng iyong mga salita. Hindi ako, Panginoon, pero ikaw, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon. Subalit ikaw, Panginoon, ang aming pakikinggan sa gabing ito. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, kinikilala ka namin. Ikaw lamang ang aming Diyos at wala nang iba. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, simulan ko po siguro sa patotoo ng pasasalamat sa Panginoon na sa kabila naman nangyari sa aming family for a sudden passing of my husband last March. Sa ganito palang pagkakataon, dito natin matetest yung truthfulness ng salita ng Diyos. That the Word of God is living within us. Yung sa ganong mga pagkakataon, purihin ng Diyos na wala kang tamang salita, wala kang hindi mo mabigyan ng tamang salita ang mga bagay na nangyayari. Alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil wala po akong ibang naging bukang bibig ng mga panahon na yon, kundi salamat, Panginoon. Thank God. Yun lang ang nababanggit ko sa lahat ng prayer ko. Umiiyak ako, and at the end, I just thank the Lord.
Kahit hindi ko naiintindihan yung mga nangyari, sobrang biglaan, wala akong ibang nasasabi sa Panginoon kundi salamat because He knows everything. Only God knows. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya yung nag-strengthen sa akin na syempre tao lang po tayo talaga namang I'm physically down, emotionally disturbed, but praise God, spiritually patuloy akong pinalalakas ng Panginoon. And just those words na ulit-ulit na tumitining sa mind ko yung magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat sa Panginoon although I don't understand. Doon lamang pala natin talagang makikita yung buhay ang salita ng Diyos. Naalala ko nga si Pablo na 'di ba yung mga salita niya na lagi ilang beses niyang sinabi na rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At sabi niya, pray with thanksgiving. Ganun pala yun. Kapag ka nandun ka sa sitwasyon, doon mo lang mararanasan talaga yung inner joy, inner peace, and wala kang ibang masasabi kundi, thank you, Lord. So, praise God, dito po sa ating pag-aaralan ngayong gabi, ang title po ay Gratitude. But this is not just simple gratitude, but this is a biblical gratitude. Kasi tinangnan ko po yung meaning ng gratitude sa simple lang ay thankfulness, just giving thanks. Pero ang meaning po ng biblical gratitude is a heartfelt response recognizing God's goodness, grace, and provision. It is expressed through praise, worship, and thankfulness for His enduring love. It is not just a polite thanks. Hindi lang ito basta thank you Lord or thank you, but this is acknowledging our dependence on Him even in suffering. Kaya tayo mga anak ng Diyos, nakakapagpasalamat tayo kahit under pressure, under suffering, under trials, under testing, in every situation, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon. And it is, biblical gratitude should be our lifestyle bilang mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, o mga Kristiyano. It should be our lifestyle. Gratitude should be our lifestyle. Dapat buhay na pala natin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa magagandang bagay, hindi lang sa mga pleasant na mga bagay na nangyayari sa atin, hindi lang sa mga material na bagay na ibinibless sa atin, but also in trials, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng emotional disturbance, sa gitna ng mga trials and testings, dapat yung biblical gratitude o yung ating pagpapasalamat sa Panginoon ay laging nandun kasi lifestyle na natin yun. Amen? And meron po ako nakita dito sa about biblical gratitude. There are 5 characteristics of, 6 pala, biblical gratitude na nakita ko dito. Number 1, gratitude is recognition of God's goodness. Tandaan po natin na all blessings, all good things comes from the Lord. And according to Romans chapter 8 verse 28, and we know that for those who love God, that is, for those who are called according to His purpose, all things are working together for good. Alam niyo po, itong verse na to ay isa rin sa nagpalakas sa akin. Kasi tayo hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na always good. Di po ba? Sa ating mga naked eye, parang kapag pangit ang mga sitwasyon, what's good in there? But God, who sees all good things, who's the source of all good things work together for good. Kaya kahit pangit, kahit hindi maganda sa pakiramdam, kahit masakit, God made this
everything, lahat ng ito is for our own good. All things work together for good. So, maraming question tayo, why it happens, bakit nangyari, sobrang sakit, sobrang hirap, but all things work together for good. Amen? So, number 2, gratitude is a response to God's grace. It is a response to God for His favor and grace and mercy. It is a deep appreciation for His character and action. Sabi ng Psalm 136 verse 1 to 3, I'm reading in ISB version, Give thanks to the Lord, for He is good, for His gracious love is everlasting. Give thanks to God of gods, for His gracious love is everlasting. Give thanks to the Lord, for His gracious love is everlasting. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon in response to His grace. And alam naman natin mga kapatid, mga kapwa kong manggagawa sa Panginoon, we're only living by grace. Wala tayong may pagmamalaki. All is by the grace of God. Lahat ng tinatangkilik natin, lahat ng meron tayo, lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng favor, lahat ng when you are a Christian, lahat ng nangyayari sa iyo, everything is God's favor for you. Everything is God's favor for us. So we have to thank the Lord. Ito nga yung sinasabi na hindi lamang mga mabubuti ang ating pasasalamatan, hindi lang yung mga pleasant, but everything. We have to thank God for everything. Because I believe sa ating mga Kristiyano, lahat tayo ay under grace ng Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki na ito nangyari because of you. This thing na acquired mo to because of your strength, of your talent, of whatever. It's only because of God's grace. Next, number 3, gratitude is a commanded lifestyle. Ito nga yung sinasabi ko kanina na dapat ito pala ay lifestyle natin. Believers are commanded to be thankful in all circumstances, not just the good ones. Transforming perspective and renewing the mind. Hindi lang yung mga mabubuti ang ating ipagpapasalamat sa Panginoon, but every circumstances. Lahat ng sitwasyon, lahat ng pagkakataon. At alam niyo mga kapatid, sa aking karanasan, saka lang natin ito talaga maipapamuhay kapag nangyari sa atin. Pero pag hindi pa nangyayari sa atin ito, yung unpleasant circumstances, painful circumstances, hindi talaga natin ma-feel or mararanasan yung buhay na salita ng Diyos. According to 1 Thessalonians 5:16 to 18, always be joyful. Continually be prayerful. In everything, be thankful. For this is God's will for you in the Messiah Jesus. Minsan, naku-question natin, ito bang will ng Panginoon? Ito bang will ng bakit parang hindi pleasant sa pakiramdam? Parang hindi maganda sa pakiramdam. Parang masakit. Parang hindi ayon sa gusto nating mangyari, hindi ayon sa plano natin, hindi ayon sa mga natatanaw natin in the future. But sabi, in everything, give thanks. In everything, be thankful. For this is God's will for you in the Messiah, Jesus. Number 4, ito yung binasa natin kanina sa Psalm 100, gratitude expressed through worship, in public and in private worship. And I think, mga kapatid, madaling mag-worship pagka
nasa gathering tayo eh. Madaling mag-express ng worship pagka nasa gathering tayo kasi parang nahahatak tayo ng ating mga kapwa Kristiyano kapag nag-worship. But in private worship, doon talaga nakikita ng Diyos ang puso natin. Doon talaga nakikita ng Diyos ang kondisyon ng puso natin in private. Your prayer, your thankfulness, your gratitude, yung nilalaman ng puso mo. And sometimes, ito nga yung mga naranasan ko ng mga nakaraan na wala kang masabi, kundi haharap ka lang sa Diyos. You cry out to the Lord, and at the end, wala kang masasabi, Lord, I will continue to praise you and serve you and thank you for everything. For you knows, for God knows what's happening to me. Alam ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay ko. Alam ng Diyos kung ano kahihinat na nito. So I thank Him and I pray na, and I choose to continually trust in Him and serve Him. In private, kasi naranasan ko nga na hindi ako maka-pray sa harapan ng congregation. Talagang siguro because of the pain, talagang nagsabi ako na, pero of course lagi naman ako nag-church na huwag muna akong isasama sa program. Kasi every time I pray, I cried, wala akong masabi. So I pray, I praise God, I express my gratitude to God in private. At doon lang talaga natin nararanasan talaga yung buhay na salita ng Panginoon. And number 5, gratitude is opposite of selfishness. Ito ang ganda po nito. Kapag tayo pala ay palaging mapagpasalamat sa Panginoon in biblical way, hindi pala tayo nagiging selfish nito. Kapag kabaliktaran, kapag hindi tayo nagpapasalamat, nagiging selfish tayo. It counters entitlement and self-pity, rooting believers in truth and dependence on God rather than self. Pag hindi pala tayo mapagpasalamat, in biblical way na hindi tayo nagpapasalamat lang sa mga magagandang bagay, we're talking ng gratitude sa mga hindi rin magagandang bagay, sa magaganda at hindi magaganda ng mga bagay in all circumstances na dapat maging grateful tayo, ay ito daw ay we are becoming hindi tayo nagiging makasarili. Pero pag hindi natin ginagawa yon, yung pasasalamat na yon, we are being selfish. And we are being dependent sa sarili natin rather than God. According to Colossians chapter 2 verse 7, for you have been rooted in Him and are being built up and strengthened in the faith, just as you were taught, while continue to be thankful. Everything is, again, because of God's grace. Wala tayong pwedeng maipagmalaki sa ating sarili. Lahat ay buhat sa Diyos. We are built and strengthened our faith because we are rooted in God or in Christ. So we have to be thankful continually, and we have to make gratitude a lifestyle. Maging buhay na natin. Hindi lang bahagi ng buhay natin, kundi maging bahagi na ng buhay. Maging buhay na natin ito. Kagaya ng panalangin, buhay na natin ito. Kapag hindi tayo nanalangin, mamamatay tayo. Kapag hindi tayo nagpasalamat, mamamatay tayo. Kasi buhay na natin ito. Pag nawala ito sa atin, sa sistema natin, mamamatay tayo. Mamamatay spiritually. I hope you understand me. Praise God. And number 6, gratitude is action-oriented. Dapat pala yung ating pasasalamat
ay nakikita rin in action, which is kung ikaw ay grateful, you have to share it to others. This gratitude is action-oriented. This leads to sharing kindness to others, extending the favor received from God. And Jesus showed us the best example of thankfulness when he feed the 5,000 in Matthew chapter 14 verse 19. Ito lang po yung kinuha kong verse. Then he ordered the crowd to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed them. In other translation po, yung bless is yung look up. He look up to heaven and thank God. Nabasa ko po yun sa Easy English Version. Then he broke the loaves in pieces and gave them to his disciples, and the disciples gave them to the crowd. So, gratitude is action-oriented. Magpasalamat tayo sa mga nare-receive nating blessing at dapat din natin itong i-share. Hindi po natin ito dapat sarilinin. So, ibig mo sabihin, Pastora, yung mga blessing lang materially dapat nating i-share sa iba. Even our experiences kung papaano ka pinalakas ng Panginoon. Even our experiences, our testimonies, nakakapagpalakas yan sa Panginoon. Sa mga kapatid, nangyari sa buhay mo yan para maging kalakasan ka sa iba. I want to share again another testimony. Last March, bago mangyari ang trahedya sa buhay namin, yung last meeting namin sa live class, nagkaroon kami ng hindi ko alam kung last meeting yon or basta may meeting kami sa live class bago kami matapos na EGR pala yun yata, EGR. Yes, EGR kasi doon kami natulog sa Laguna. Merong groupings na kami ay mga women's. Kami yung nag-grouping na mga women's. At hindi ko naman alam na magte-testify pala kung anong ginawa ng Panginoon sa'yo, like that, something like that. And nung lesson, prior to that gathering, may lesson na hindi ko alam kung bakit ang tinake note ko is my personal testimony. Hindi ko alam na may testimony pala doon sa grouping. My personal testimony. At alam niyo po ba kung ano yung tinestify ko about my married life, about my husband, na lahat ay, siguro yung iba ay nakakaalam ng history ng aking married life, hindi masyadong maganda kasi yung husband ko ay nagkaroon ng asawa doon sa Kuwait. At doon sa aking testimony, everything ay umokay na. Na hindi naman kami nag-separate ever since, but naghiwalay na sila nung second wife, and then okay na kami ulit, nagsisimula na ulit kami na as husband and wife, ganun. Ang ganda ng testimony ko At first time ko po nag-testify yun noon na okay na kami ng husband ko. I praise God. And then it happens. Biglang, all of a sudden, parang 2 weeks lang yung naging pagitan. Dahil pagbalik namin ng March 28, nangyari na yung dahil 22 nangyari. Biglang, iniisip ko, ano bang purpose mo, Lord? At alam niyo po ba ang pinakaayaw ko pagdating sa mga kwento, sa mga pelikula, yun namamatay yung bida. Ayoko po nung ganung mga istorya. But it happens. And alam nyo, wala akong ibang masabi kundi salamat sa Panginoon kasi inayos niya muna lahat kami. Inayos niya muna yung heart ko, yung heart ng asawa ko, the family, inayos niya muna bago nangyari. So, hindi talaga natin alam ang mga kaparaanan ng Panginoon. I'm sharing this.
Hindi ito material na bagay, but I believe ito ay nakakapagpalakas sa mga makakarinig. Noon nga nag-testify ako, after my testimony, sila lahat yung mga women's doon. Ewan ko kasi kung nandito sila, asawa si Ate Clarice, kasama kasi siya doon eh. Na after that, ay nagiiyakan sila. Because alam ko na napalakas sila sa testimony ko. And sa nangyaring ito, alam ko na meron ding gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ko nga naisip ko pa nga one time na nagpe-pray ako, Lord, this is next level ng aking pagsiserve sa iyo. Yung mga bagay na nakaraan na, so that's close chapter. Now, I will serve you bilang single na wala na akong aalalahanin. Actually kasi po mga kapatid, sorry kung napapakwento ako sa inyo. This is my testimony. Kahit po nag-convert ang aking husband sa pagka-Muslim, kapag nag-uusap kami, ang pinag-uusapan namin ay church. Pinag-uusapan namin yung mga mission na sinasamahan ko. Lagi siya nagpapaalala sa akin ng Word of God. Alam niyo po ba, sabi ko nga sa kanya minsan, sabi ko, bakit pagka nag-ano ka, Word of God pa rin ang sinasabi mo sa akin? Wala akong naririnig na sinishare niya sa akin about the Quran. Kasi hindi yun ang nasa mind niya. So, I praise God. So, ano man ang nangyari, masakit man, di ko man maintindihan, alam ko, all things work together for good. So, yan. Sa recap po, ulitin ko lang, 6 characteristic of biblical gratitude. Number 1, gratitude is a recognition of God's goodness. Number 2, gratitude is a response to God's grace. Number 3, gratitude is a commanded lifestyle. Number 4, gratitude expresses through worship. Gratitude is opposite of selfishness. And number 6, gratitude is action-oriented. We have to share ano man yung mga ginawa sa atin ng Panginoon para naman maging kalakasan ng iba. Amen po ba? Ang tahimik pala pag ganito. Praise God. The essence of biblical gratitude is an active, thankful heart that sees God in everything, giving Him glory and finding joy and strength in His faithfulness. Bilang application po, meron po ako ditong 4 na naisulat. Letter A, let's make this biblical gratitude our lifestyle. Maging buhay na natin ito. Not bahagi yun pala connect ko na kasi hindi ito part, but this is our life. A gratitude should be our lifestyle. Next, always recognize God's favor and be thankful, not only for the good things, but in everything. Pangit man yan, masakit man yan, maganda man yan, pleasant man yan, let's always recognize God's favor and be thankful. Number 3, worship the Lord. Letter C pala. I'm using ABC pala dito. Letter C, worship the Lord publicly and privately through singing, prayer, offering, and joyful praise. Alam nyo mga kapatid, when we are in private worship, kahit wala kang masabi, God hears your heart. Naririnig ng Diyos ang puso natin. Naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos ang nasa isip natin. Because He is God. Worship the Lord publicly and privately through singing, prayer, offering, and joyful praise. Letter D, do not be selfish. Acknowledge that it's all God's grace and share what you have received from the Lord. Hindi lang po ito material things, kundi your experiences, your knowledge, your wisdom, be strengthened, maging kalakasan ka sa iba. So praise the Lord.
Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral. Let us pray. O Heavenly Father, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, God. Maraming salamat, Panginoon. Help us, Lord God, and teach us na yung aming gratitude ay nakabase sa iyong mga salita, nakabase sa iyong mga pangako sa amin, Panginoon, that in everything give thanks, for thy is the will of God in Christ Jesus concerning us. Help us to be thankful in all circumstances, Lord, and help us na maging buhay namin ang pagiging mapagpasalamat sa iyo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kailanman. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank God. Amen. Amen. Glory to God. Praise God. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Arina. Ayan. Ito po, open po kung meron pong nais na magdagdag, magbigay ng testimony, or mag-add ng anything na kanila pong nasa puso. Amen. I'm very much agree kay Pastor Arina. Pero ako naman, yung naranasan ko nung Sunday after ng victory ng aming reunion at saka yung pagpasyal namin sa Boracay. Alam niyo mga kapatid, na-amaze ako talaga sa kabutihan ng Panginoon. And tama si Pastor Arina, good or bad, dapat ang response mo ay pagpapasalamat. At mamaya po siguro ay allow me to share yung outline ko nung Sunday about thankfulness. Kasi nung matapos yung reunion, alam niyo po naramdaman ko, ayun, tuwan-tuwa ako. Kasi 13 years, mga kapatid, mga kamangga, 13 years namin ipinag-pray at isang taon naming pinlano. And ang nangyari, beyond sa aking expectation, yung ginawa ng Panginoon. He provides everything, He arranged everything. Naging isa sa pinakamasayang reunion yung naranasan namin. And after that, tuwang-tuwa yung, ako personally, tuwang-tuwa yung puso ko ba na, Lord, thank you, thank you. Kaya nung Sunday, katulad ng, kumbaga, ang message na isinare ko sa mga kapatid ay, yun talagang pagpapasalamat sa Panginoon. Agree ako kay Sister Rina na dapat yun yung buhay natin. Anuman yung nangyari ay dapat laging pagpapasalamat sa Panginoon. Yun mga kapatid, yung naranasan ko no, na naging matagumpay yung reunion, beyond dun sa aking inaasahan. Tapos may bonus pa, nakapamasyal kami ng Boracay, 4 na araw, 3 gabi. O di ba ang saya, kaya nakita ko rin yung pagkilos ng Diyos sa family namin, lahat mayroong participation, Sister Cynthia, yung mga anak namin, yung kapatid ko, lahat kami ay nagkaroon ng participation doon sa tagumpay na yun. But of course, ang lahat ng ito'y biyaya. Pero nasabi si Serena, hindi tayo pwedeng magyabang, kundi ang lahat nito. Kaya nga, pag nagpapasalamat tayo, hindi tayo nagyayabang kasi isa sa outline ko ng Sunday. Pag nagpapasalamat ka, ang pagpapasalamat mga kapatid ka manggagawa ay isang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, acknowledging that all the blessing that we receive comes alone from God. Sa Kanya lang. Kaya maraming salamat, Pastor Arina, sa iyong testimony. At naniniwala ako na marami kang napalakas at mapapalakas pa sa mga patutuon sa nangyari sa buhay mo dahil sa biyaya ng Panginoon. Salamat po. Nais ko pong mag-add, amen po ako doon sa
sharing ni Pastora Rina that thankfulness ay dapat maging lifestyle natin na mga Kristiyano. And thankfulness, totoo po yun, ito po ay nakikita through action. Bagamat ako po ay hindi po directly involved sa mga ministries ngayon dahil po sa certain situations at circumstances sa amin pong kinalalagyan, sa aming location. But in everyday life, kung saan po merong community na ginagalawan, ay we try to show through action yung thankfulness sa Panginoon through action sa mga individuals, sa mga community, sa mga groups na within our reach, no? Para po ma-appreciate or ma-share kung ano po yung mga blessings, grace, protection, pagpapala na binubuhos ng Panginoon. Last May 15, yun po yung dahil ako po ay presidente ng mga farmers dito po sa isang barangay dito sa aming lugar. Yun po yung araw ng San Isidro Labrador. Pero ang inimpress ko po sa mga kasama kong mga farmers ay ito po ay araw ng pasasalamat natin sa Panginoon Diyos na nagprotekta sa mga tanim natin na palay at nag-grant sa atin ng masaganang ani. No? Although yung karamihan po sa mga kasamahan ko ng mga farmers ay mga Katoliko, na meron po lang mga 2 o 3 na Kristiyano na, at least ay naibabahagi ko po sa kanila na bagamat kami ay mga farmers at ordinaryong nagpapagod, ay hindi ibig sabihin nito ay walang halaga yung ginagawa. Kundi ito ay pagpapala. Ang Diyos ang palagi na nagbibigay, nagpoprotekta, nag-prevent sa mga peste, even nagpo-provide ng tubig, ng init ng araw, para yung mga tanim ay maging masagana. So yun po. Isang bagay na kung saan ka naroon, kung anong circumstances na ikaw ay naroon, it does not necessarily have to be within the church. Kasi yung mga kaluluwa na nangangailangang abutin ay hindi yung nasa church, hindi yung nasa komunidad pa. One way, tama po yung na one way of expressing thankfulness is through spirit worship, expressing and action. Actually, maliit lang po yung sinasaka ko na pamilya, 3 pilapi lang po. Compared sa iba na halos hektarya. Pero yung pag-share po ng time na services sa kanila, it's a way of thankfulness sa Panginoon.
Even yung ano po, yung ibang mga harvest po sa hindi lang sa palay, sa mga punong kahoy, guyabano, makopa, niyog, yung bukid po namin walang bakod, no? Ika nga, anybody can harvest what they want. It's a way of telling the community that God provides freely, and God is the one who protects and provides good harvest. So, yun. Amen. Amen. Yeah. Meron pa po ba na nais mag-share ng kung wala na po, may we ask po si Pastor Paeng to lead us sa ating pong closing prayer. Sige po, yes po. Sige po, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, I'm thankful, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Maraming salamat sa pagpapaalala mo, Panginoon, sa salita mo na namin to Pastora Rina and through the testimonies of other pastors, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang aming pasalamat ay sa iyo lamang. Both spiritual and physical, Lord God. Both vertical and horizontal, Panginoon. Na makakapagpasalamat kami sa iyo, ganoon din sa iba, Panginoon. Through blessing them, through being thankful to them, Lord God, yung bahagi namin sa aming buhay, bilang paglakad sa iyo, paglago namin, Panginoon, bilang mga tagapunan. And I'm thankful, Panginoon, sa iyo at sa aking mga kapatid na bahagi ng online na gathering na ito, na fellowship na ito, ng pagpapalakasan na ito, Panginoon. And I thank you, Father, sa lahat ng ginagawa mo, gagawin pa sa mga pastors, Panginoon, mga churches na kung saan pinagdala mo kami upang kami ay paglingkod, Panginoon. And even, Lord God, sa nilagay mo sa komunidad, kung saan naroon kami, Panginoon, para yung blessing mo sa amin, Panginoon, ay ma-share namin, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, although wala po dito ang sorry lang, Panginoon, sabi ko lang, nagpapalok natin ang co-pastors, Panginoon, dalayan ko po, Lord God, ikaw po, Panginoon, napatuloy na kumilos na may mula, Panginoon. Lord God, iligtas mo po sila sa kanilang mga daraanan, Panginoon, at your traveling mercy, may anak them, Lord God. At Panginoon, maraming po salamat sa mga natin ito, Lord God, sa pagpapalakas mo sa pag-usap sa kami, Panginoon. Tutuloy ko sa Lord God, all things belongs to you, Lord God. Ulit, Panginoon, ay sa iyo lamang. Panginoon, sa amin pa sa magalang pagtitiwala, po, Panginoon, ang pagpapala sa bawat isa. Ang kasaganaan ng biyaya ay aming maranasan, kalakasan, kalusugan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na kumikilos at gumagalaw sa aming mga buhay. Lord God, bless your churches, Lord God, through your people, through your servants. Padalahin ko po, Panginoon, na patuloy kaming lumalim sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, sa panahon na ito, Lord God, na parang napakahirap magpasalamat, Panginoon. Parang napakahirap magpasalamat sa iyo, magpasalamat sa aming kapwa. Maraming po salamat for reminding us, Lord God, that whenever we are, Lord God, whatever circumstances that we are facing, Lord God, whatever, Panginoon, problems, Panginoon, whatever, Panginoon, na heaviness ng aming mga puso, Panginoon, naroon pa rin, Panginoon, mamutawi sa amin ang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. And truly, Lord God, dito mag-differentiate, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga lingkod mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpapasalamat, Lord God. Kaya patuloy, Panginoon, na ikaw po ang maluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang makita ng mga tao around us. Galangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay kalakasan sa bawat isa, Panginoon Jesus. Father, we thank you, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy, Lord God, gawad mo sa amin ang pagpapala mo, ang kaligtasan mo, ang kaaliwan mo, Panginoon Jesus. Lord God, patuloy ka namin pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor Paeng. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Pastora Rina, thank you. Thank you, Pastor Rina. God bless po sa lahat.
Glory to bless. God. God bless po. Thank you. God So, bless. See you ulit sa, salamat po ano, sa inyo. sa June. Yan. Thank you po. Malapit na. Oh, see you po, lahat po. Kita-kita Opo, opo. tayo sa June. Amen, Opo. amen. Amen. Kita-kita po tayo. Amen. Ano yan. Po. So, God bless po sa lahat and good night po. Good night. Good Night, night po. bye-bye Good night. Salamat po. God bless po. Good night po. Good night. Good night po. God bless po sa bawat isa. God bless. Salamat po, Pastor Rina. Thank you po, Pastora. God bless po.